Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong walang kakwenta-kwenta na boxing na ang may idea lang naman ay isang tinatawag na nagpakaaso, umano, at tinatawag din po umano itong taksil at hudas ng bayan umano. Mga tamay, walang kakwenta-kwenta. Dahil lahat po ito ay scripted. Komento po na inyong lingkod. Scripted po ito. Siya po lahat ang nagdesisyon at siya rin po ang nagplano. Ngayon, nagrereklamo po ang ating mga kababayan na mga bobo at nagpakatanga. Kayang-kaya pong budulin ang ating mga kababayan umano. Dito pong mga kababayan natin nagpakatanga at nagpakabobo, mga kababayan. Ginastosan nila at sinasabing nasayang daw ang pera nila, mga kababayan, dahil daw po wala roon at hindi raw umatin si Mayor Baste, mga tambay. Bakit ka ating sa isang boxing na wala naman pag-uusap at hindi naman boxing ang gusto ni Mayor Baste? Ang gusto ni Mayor Baste, suntukan, walang gloves. Hindi po ba? Tapos, maniniwala kayo sa isang general na siya lahat ng may propaganda niyan. Siya ang nagsabi na boxing. Hindi po ba? At siya rin ang nagtalaga ng oras at lugar. Saan ka nakakita ng boxing na iisang tao lang ang nasunod sa lahat? Hindi po ba? Tapos gagamitin mo ngayon ng media. Tapos gagamitin mo pang yung pagiging PNP chief. Hindi po ba? Hindi po ba ito isang pambubudol sa taong bayan at pangluluko? Hindi po ba pinagaganda lang po ito dahil kailangan yata may mapagtakpan yata umano sila rito. Pakinggan po natin ang general na sobra daw po ang effort niya at hindi na raw po siya lalaban. Kung may rematch, pambira. Paano magkakaroon ng rematch? Wala naman kayong kasunduan dyan sa boxing na yan. Hindi po ba gago umano ito? Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Hindi na ako tatanggapin kung lumumog niya sa ibang araw. Sabihin niya lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yun. Pero I don't think really that there's still logic in anything that he say anymore. Parang yun nga ang credibility kasi parang, di ba, maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam nang nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila at tuwang-tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. So, General, safe to say na ito na po yung huling pagtanggap niyo sa hamon niya? I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho and he's really not worth responding to. Tingnan niyo po. Hindi po ba mas gagot loko-loko ang mga naniwala sa general na ito? Hindi po ba? Naniwala sa kanya, siya yung unang-unang gago umano at tarantado umano. Pinaniwala niya ang taong bayan doon sa sinabi niya na siya lahat ang nagplano. Boxing! At gumastos ang taong bayan, yung mga naniwalang mga nagpakatanga at nagpakabobo sa kanya, mga kababayan. At ngayon, sasabihin niya, mga tambay, ay pag daw po nabudol na o naluko na siya ng isang beses, ay hindi na raw po siya mapapangalawahan. Di ba? Sino ngayon ang lulukuhin mo? Yung mismong naniniwala sa iyo niluluko mo, hindi naman si Mayor Baste Si Mayor Baste, wala siyang nilukong taong bayan. At hindi siya naging duwag. Inilalagay niya lang sa tama ang kahibangan mo. Nagpapakahibang itong tinatawag na aso at taksil at hudas ng bayan umano. Ngayon, para pa siyang bayani sa mga nauto niya. Hindi po ba? Kung ikaw ay matalino at nag-iisip, saan ka nakakita na isang general, siya ang nagtalaga at sinabing boxing ang gusto niya. Siya may gusto ng boxing. At ang boxing, at gagamitan mo pa ng pera, pinagkakitaan pa ng general. At sinasabi niya ito itutulong daw po doon sa sinasabing nasalanta ng bagyo o ng habagat. Hindi po ba gago ito umano? Ginagamit mo pa
Ikaw ang nagplano, pati yung sinasabi mo, nakikitain ito. Di po ba? Siya lahat. Pinagkasunduan nyo ba ni Baste yung gusto mo mangyari? Di ba? Scripted, planado. At isa pa, sino lalaban sa'yo na walang kasunduan, walang waiver? Walang waiver? Di po ba ayaw pumirma ng waiver? Ayaw magpa-drug test? Di po ba? Walang pulburon test, walang hair follicle pulburon test. Saan ka nakakita ng boxing na lahat ay pumapabor? Pumapabor lahat doon sa nagplano. At ina-adapt naman ito ng media at nung mga nagpakabobo at nagpakagagong mga Pilipino na nagsayang lang ng pera yan. Ngayon, galit na galit yung mga nagbayad. Kasi raw, wala raw po si Mayor Baste. Bakit naman kayo pupuntahan ni Baste? Hindi naman gagot na ngayon. Nakatulad din nyo na nagpakabobo dyan sa tinatawag nyong general na naging Judas at taksil ng bayan umano. Hindi po ba? Kaya proud na proud pa sila. At proud na proud pa ang isang general na siya ang may gawa ng lahat. Saan ka Hindi po kami bobo, tanga. Saan ka nakakita ng isang event? Gagawin mo event. Di ba? Gagawa ka ng event. Tapos sasabihin mo, makakatulong ang kikitain nito. Di ba? Saan ka nakakita? Walang pag-uusap. Lahat ng venue sa'yo. Ikaw ang masusunod sa lahat. Ano yung gago? Diktador? Napaka-diktador mo naman. Sino ka? Para diktahan mo si Mayor Baste. Sa lahat ng gusto mo, masusunod. Hindi ganon si Mayor Baste. Hindi po siya gago. Kaya nga sinasabi ni Mayor Baste, ang gusto niya, suntukan. Hindi para pagkakitaan pa ang mga Pilipino na katulad ng ginawa mo. Pinagkakitaan mo pa ang mga Pilipino tapos sasabihin mo, gagamitin mo. Ipamimigay mo sa bagyo. Ginamit mo pa ang bagyo. At alam mo naman sa sarili mo, alam ni General Torre, mga kabayan, sa sarili niya na hindi matutuloy yan. Bakit matutuloy? Bakit hindi matutuloy? Sa tingin mo, papayag si Baste na makipag-boxing sa kanya na walang kasunduan? Sige nga. Alam na alam ni Mayor Baste na kaya niyan talunin yan. Hindi po ba? Kahit po ako, kahit si Kamanong, hindi ako lalaban ng basta-basta sa boxing na walang kasunduan. Boxing yan. At may masasaktan dyan. Yung sinasabi ni Mayor Baste, suntukan mano-mano. Di ba? At yun ay malabo rin mangyari dahil una-una, sino ba naman maipagsuntukan ng mano-mano na walang gloves? Di lalong delikado si General Torre. Doon pa lang sa hamon ni Mayor Baste na ang gusto niya talagang totoong suntukan. Walang gloves na gagamitin. Sa tingin nyo, papayag si General Torre na walang gloves? Mas bata sa kanya at mas mabilis ang makakalaban niya. Yung isang suntok niya, 5 suntok na ni Mayor Baste yun dahil siya ay bata at malakas. Sige nga. At nakita naman natin sa social media, yung mga nakipag-boxing doon, talagang kompleto ang gear. May mga protection pa sila. At makakapal pa ang gamit na gloves. Hindi po ba? Katarantaduhan yan. Kaya po ang ginawa lang po rito, ginago lang po at binudol umano mga Pilipino, yung mga bobo, yung mga bobo at gago na naniwala dyan sa event na yan, nagkapera pa sila. Sa tingin nyo, lahat ng cost ay ipamimigay nila? Di po ba hindi? Dahil mayroon pong gastos yan. Di po ba? May maintenance yung stadium. Saan kinuha po lahat ang gastos dyan? Sa inyo! Kayang-kaya kayong budulin at gaguhin ng isang tinatawag na nagpakaaso na pulis at nagpakahudas at nagpaka-trader umano sa ating bayan, mga kababayan. Kaya dito po sa boxing na ito, kaya nga lang, nakakalungkot lang po. Kinagat po ito ng mainstream media. Kinagat po ng media. Pati po ang mainstream media ay nagpakabobo na rin po at nagpakatanga. Hindi naman po tanga at bobo ang mainstream media ba? Nakapagtataka lang. Lahat po ng sinabi ni Torre, lahat po ng sinabi ni Torre, pinaniwalaan na hindi man lang kinakausap yung kabilang kampo. Saan ka nakakita? Gagawa kayo ng isang event
na pagkakakitaan mo, merong bibili ng ticket at milyon-milyon ang papasok na pera dyan sa event na yan, na wala ka man lang pakikipag-usap at kasunduan doon sa kalaban mo. Hindi po ba ito mga gago? Kaya ganyan po nangyari sa mainstream media. Nagpakatanga at nagpakagago rin. Saka nakakita ang isang boxing event na at ito po yung mga kilalang tao po ito, isang general at isang mayor, magbaboxing ng wala lang, para ka lang nakipag-away sa kanto, para ka lang, doon lang kayo nagkita, nung time na yon nagkita lang kayo, nagkatitigan. Nung magkatitigan na, nagsuntukan na kayo. Parang ganun ba? Mga kabayan, ang gusto ni Mayor Baste, walang pera. Wala nang Pilipino na gagastos pa para pagkaperahan pa ng suntukan o magkapera pa sa suntukan. Hindi po ba? Pero dito, mga tambay, nakita niyo po, napakatalino po ni Torre sa kagaguhan umano. Kayang-kaya niyang, palibasa, marami po kasi tayong mga kababayan na wag nakakahiya naman po sabihin. Marami po tayong mga kababayan na talagang nagpapakatanga at nagpapakabobo. Nakakahiya lang po. Nakakahiya. Sanay naman po tayo sa sports. Hindi po ba? Sports po yan eh. At napakahirap po. Mapakahirap po, lalong-lalo pa sa sitwasyon ng isang lalaban. Ang lalabanan mo, home court. Lahat nasa kanya lahat. Protektado siya. Sa lugar, protektado siya. Doon sa sitwasyon, protektado siya. Halos lahat ang kinuha niya ron. Puro po, pabor sa kanya. Saan ka nakakita ng ganon? Di po ba? Kung matalinong tao ang mag-iisip, ano iisipin mo? Scripted. Lalaban ba sa yung isang taga Mindanao? Tapos doon mo dadalhin sa kampo, doon sa protektado, at kontrolado ng kalaban mo? Sige nga. At syempre, kukuha ka ng matinong referee riyan. Sino kukunin referee? Referee din nila eh. Pinagkasunduan ba nila yung referee kung sino magre-referee ron? Di po ba hindi? At walang waiver. Yung sinasabi nga natin, walang waiver. Suntukan lang. Paano kung mapatay ni Mayor Bastian? Sige nga. Anytime pwede siyang damputin. Matalino si Baste. Kaya siyang kasuhan at dito ay diretso sa kulungan. Hindi po ba? Mahirap pong lumaban sa mga traidor at mahirap pong makipagbanggaan sa mga hudas at traidor umano. Hindi po ba? Hindi mo alam kung kailan kanyang titirahin, lalong-lalo kung pailalim umano, mga kababayan. Kaya dito po mga tambay, dito po sa pinagmamalaki na isang general na wala na raw kakwenta-kwenta ang mga susunod na hamon ni Baste. Ayaw na raw po niyang mapangalawahan, mga tambay, ang karuwagan daw ni Mayor Baste. Kailanman ay hindi naging duwag si Baste at kailanman ay hindi naghamon ng boxing si Baste. For correction, Torre, hindi naghamon ng boxing at para kumita pa. Narinig po ba natin kay Mayor Baste na siya'y naghamon para sa charity event, para kumita, para makipagsuntukan? Sige nga. Ikaw lang ang gumawa niyan. Lahat, planado mo. Ikaw ang nagplano ng lahat yan, Torre, hindi si Baste. Lahat na nangyayari ngayon, dyan sa kasikatan mo, at tinatangkili ka ng mga bobo at gago umano ng mga media at mga Pilipino na naging tanga, nagpakabobo sa'yo. Ayan, sila na lang ang napapaniwala mo. Hindi yung matitinong Pilipino na nag-iisip. Hindi kami bobo at gago para maniwala sa'yo. Di po ba? Kaya dito po mga kabayan, hindi naman po pera natin na nasayang. Pera po ng mga bobo at gago ang nasayang. Ngayon, galit na galit po sila sa social media. Mga tambay, sinisisi nila si Baste dahil daw hindi worth it. Hindi sulit ang kanilang binayad. Kung hindi nga kayo mga gagot bobo, pinaniwalaan nyo si Torre. Si Torre lahat na nagplano niyan.
Kung kayo, matatalinong tao, at alam nyo ng totoong suntukan at boxing, nahando na si Torre, oh. Walang kalaban. Eh di sana'y sumampa kayo ron. Eh si Torre lalaban ng walang waiver. Si Torre lalaban ng walang Polikel drug pulburon test. Wala lahat. Walang dokumento. Lumalaban siya. Eh di sana kayo lumaban. Di po ba? Dahil kay Torre, hindi uso-uso ang agreement. Hindi uso-uso waiver sa kanya. O kung yung mga nadismaya na gusto makakita ng totoong suntukan kanyo, eh sana kayo na sumampa ng ring. Hindi po ba? Hindi po kami bobo tanga. Yan po mga kabayan, ang nakakalungkot, nakakati ng ulo. Mga tamay, makabalita ka sa mainstream media na talagang proud na proud pa sila. Talagang yung pagmumukha pa mismo ng general, mga kabayan, ay proud na proud sila. Kailan, yung mga matitinong Pilipino, never maging proud sa general na ito. Dito sa klaseng general na ito, kung ikaw ay Pilipino, sa ginawa ng general na ito, magiging proud ka ba na isang kapwa mo Pilipino, walang kaso sa Pilipinas, walang isinasampang kaso sa Pilipinas, nagbigay daw po ng warrant of arrest, banyaga, ibang bansa. Dinampot mo. Tapos, kayo pa ang naghatid doon sa bansa. Matutuwa ka ba sa general na ito? At yung dinampot, dati mo pang commander-in-chief. Hindi mo pa binigyan ng proseso ng batas. Walang due process na nakuha pa yung dating commander-in-chief mo. Matutuwa ka ba sa general na ito? Magiging bayani pa ba sa'yo sa tingin mo ito? Ngayon, tuwan-tuwa yung mga gago at tanga. Proud na proud sila dito sa klase na general na ito, mga kababayan. Ngayon po kasi, masayang-masaya po ngayon ang Torre. Nasa kapangyarihan po sila eh. Pero yung sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang panahon ay lumilipas. Pag lumipas na po ang panahon ni Torre, tingnan po natin kung ganyan pa rin po siya kasaya sa dami po ng kaso na nakaabang po sa kanya. Pag wala na po siya sa kapangyarihan, isang damukal na kaso po, lalong-lalo po yung ginawa niya sa dating Commander-in-Chief. Iniintay nga lang po natin yung findings ng Ombudsman. Kailan kaya ilalabas ng Ombudsman ang kanila pong findings dito po sa dapat kasuhan ng mga nagsabwatan? Napakatagal na po. Yung 10 araw, inabot na po ng ilang buwan ayon sa Ombudsman. Ganon din po sa Korte Suprema. Abangan na lang po natin. At ganyan din po kaya ka-proud ang mga media pagka lumabas na po at siya po nililitis na sa isang damukal na kaso sa paglabag umano niya sa batas. Tingnan po natin kung magiging proud pa rin po ang media sa kanya, mga kabayan. Lalong-lalo po pag wala na po siya sa kapangyarihan. At syempre po, ang pinaka-importante po dyan, kailangan pong silipin ang asset niyan. Kailangan din po silipin ang kayamanan ni Torre. Gaano kaya kalaki ang iniyaman niya umano. At kailangan din pong silipin kung meron po siyang kayamanan sa ibang bansa. Meron po ba siyang ginamit na dami? Dami? Mga kababayan, ibang pangalan para katulad ng ibang politiko na pumuputok umano na merong mga kayamanan, pera sa ibang bansa. Hindi po ba? Marami pong sisilipin pag wala na po siya sa kapangyarihan. Hindi po ba mga kababayan? Panapanahon lang po yan. Maraming salamat po mga tambay. Maraming salamat po. Lalong-lalo po sa mga hindi po nabudol at hindi po naisahan ng isang Torre na tinatawag na aso at tinatawag din pong Judas at taksil ng bayan. Mga kabayan, thank you po sa mga hindi po nabudol. At maraming salamat po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo, hindi po tayo nabudol. Maraming salamat po, ingat po. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po mga kabayan. Hindi rin po tayo nabudol. Ingat po kayo.
At yung panalangin at dasal po ay isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kababayan, maraming salamat po. At sa muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.